Tayo ngayon mag-aralan po mga kapatid sa binasa po natin at verse 17 lamang po tayo kasi kung lahat po ito ay mahaba pong oras. May lamang po oras natin kaya dito po tayo focus ngayon sa verse 17 po. No? At ito po ang 2 Corinthians chapter 5 ay sinulat po ito ni Pablo nung siya po ay nakakulong at ito po ay naka-address no, sa church po ng taga-Corinto. At ito po ay malinaw na kapahayagan ng ating kapatid na Pablo, yung kanyang payo sa bawat mananampalataya, no? Tungkol po sa ginawa po, of course, ng ating Panginoon. Kaya ang ating paksa ngayong hapon ay may kinalaman po sa the new creature in Christ, ang bagong nilalang kay Kristo. Sapagkat sabi po dito sa verse 17, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Kaya dito pong verse na ito ay in-emphasize po ni Pablo na magkaroon na ito po ay ang sino man daw tao makipag-isa kay Kristo ay bago na pong nilalang. So meron po talagang tinatawag na new life in Christ, no? Hindi po talaga may tatanggi po yan. Kung ang taon ay nagbabago, of course, dapat yung buhay ng isang Kristiyano, meron din po dapat pagbabago sapagkat ang nagbabago po sa atin, walang iba kundi ating Preso Kristo, no? So, pag sinabi po na be in Christ, therefore, if anyone be in Christ, ibig sabihin po, ang nagbigay po sa atin ng bagong buhay, nagbigay po sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Of course, una yung ating Panginoon. No? Salvation is entirely by God's grace. So, alam po natin yan na ang kaligtasan talaga ay biyaya po yan ng Diyos. No? Producing a new nature in the believer. So, lagi natin tandaan na nagpo-produce po siya. No? Ang kaligtasan, nagpo-produce sa pagkilos po ng Panginoon ng bagong kaugalian, bagong pamumuhay ng isang mananampalataya. So, pagka sinabi pong mananampalataya, ibig sabihin, ito po yung mga ligtas na mga naniniwala po sa ating Panginoon. Kaya, regeneration, malinaw po, precedes sa faith and works. No? Nauna po yung pagbabago sa atin, yung regeneration, yung pagkilos po, no? ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. And then, of course, tayo po ay nagkaroon po ng faith at works no, sa paggawa sa ministry po ng Panginoon. At and the change is God's sovereign work. No? Siyempre, meron po talaga yung pagbabago bilang isang anak po ng Diyos, bilang isang mananampalataya. Hindi po talaga magkakaila yun na kung saan utos po talaga ni Lord na tayo po ay bilang tao ng Diyos ay magkaroon po ng tinatawag na pagbabago ng ating buhay. So, meron pong ilang bagay na nais ko pong i-share po sa inyo dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 16. Ang sabi po doon ni Pablo, therefore, if anyone be in Christ, if anyone be in Christ, eternally secured. Ibig sabihin kay Kristo na po tayo. Tama? Kay Kristo na po tayo, kaya secured na po yung ating eternal salvation. Kasi meron po dito tinatawag na union with Christ. Kasama po natin pakipag-isa no, sa ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi po, if anyone be in Christ, ibig sabihin po, ay nakipag-isa po tayo kay Kristo. In Christ denotes spiritual union, no? Not mere profession of faith. Hindi po yon, no? Ibig sabihin, nagkaisa tayo kay Kristo dahil po siya ang nagligtas po sa atin. The union is positional and eternal, secured by God. So, yun po ang ginawa po no, ng ating Panginoon Kristo at siya po ay nagtubos po sa atin, siya po ay nagligtas po sa atin. Kaya ang katwiran po ni Pablo, basahin po natin sa Galatians chapter 2 verse 20 po, no? Ano sabi po sa aklat ng Galatians chapter 2 verse 20 po. Kaya talaga hong gano'n na lang ang sinasabi po ni Pablo, sapagkat alam po niya na siya po ay kasama na ng ating Panginoon Kristo, siya po ay man of God na po siya, at siya po ay lingkod ng ating Panginoon. Okay? Sa Galatians chapter 2 verse 20, Brother Eric, pakibasa po.
Verse 20. Ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo. Gayon man, ako ay nabubuhay, bagamat hindi na ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Okay. At ang buhay na ngayon ay pinamumuhay ko sa laman, ay pinamumuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Amen. So malinaw po, no, na gano'n na lang ang talagang sinasabi po ni Pablo, kapagkat mismo si Pablo ay kanya po yan naranasan, kanya pong siya po ay nagkaroon ng experience po dito sa kanyang paglilingkod po sa ating Panginoon. At kung natandaan niyo po, no, siya po ay tinawag po ng Diyos doon po sa daan ng Damascus. Lahat po yan naranasan po ni Pablo, naranasan po niyang nagutom, naranasan po niyang nauhaw, naranasan po niyang pagtutuya, lahat naranasan po yan ng ating kapatid na Pablo. Pero sabi po niya ay malinaw po na siya po ay napako na sa krus kay Kristo at hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili. Malinaw po yon at si Kristo na daw ang nabubuhay sa kanya. No? Kaya tayo, ganun din po ng ating pananampalataya po ngayon dahil na tayo ay tinubos, iniligtas po ng ating Panginoong Kristo. Kaya dapat ang buhay po natin ay nakaayon lamang po dapat sa ating Panginoon. Nakaayon lamang po dapat sa mga salita po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya malinaw po, ibig sabihin, pag sinabi mong nakapako na ang iyong buhay kay Kristo, ibig sabihin, ang buhay po natin, hindi na po natin pag-ari. No? Pag-ari na po ito ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin po na pag-ari, kung ano ang gusto ni Lord, dapat yun po yung ating sundin. No? Yun po dapat nating isa pamumuhay, no, sa ating paglilingkod na ito. At alam po natin, yung buhay po ng ating Panginoong Kristo, talaga hong naghirap po siya, no, sa kanyang pagkakataong tao para po tayo matubos, para po tayo mabigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Anyone in Christ, regardless of past sin, receives this transformation. God's grace is applied only to His elect. So, kita natin na ang Panginoon Kristo ay tinubos niya yung mga tinawag po, yung mga hinirang, at ang mga na pinili po ng ating Panginoon. Basahin po natin, aklat po ng John, no? Para po ating maintindihan at makita na kung saan po ang Ama, siya naghirang sa atin, at tayo po ay tinubos, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sabi ko dito sa verse John chapter 6 verse 39 up to verse 40, sabi po dito sa wikang Tagalog, at ito ang kalooban na nagsugo sa akin, sabi po natin pa sa Kristo, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. So, meron siyang binigay. Sino po yun? Of course, mga hinirang po ng Ama before the foundation of the world. Kaya sabi ko dito, sa verse 14, malinaw po, no? Nang sabi po yun, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya yung sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. So, nandun na po yung tinatawag po na everlasting life nung tayo po ay binigay po ng Ama doon po sa ating Panginoon Kristo. Of course, after na tayo po ay binigyan ng walang hanggang buhay, nagkaroon po tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya malinaw po ang pananampalataya, hindi po yan ang cause ng ating kaligtasan, kundi iyan po ay ebidensya, prueba po, no, ng pagkaligtas ng ginawa ng ating Jesucristo, ng ginawa ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu sa buhay po natin. Kaya dito po ay malinaw na union with Christ. Malinaw po yun. Now, next, He is a new creator. So, nakipag-isa kay Kristo, meron talagang tinatawag po na bagong nilalang, no? Ibig sabihin, pag sinabing bagong nilalang, tayo po ay binigyan, o tayo po ay binorn again, nag-espiritu po ng Diyos, na kung saan po yung tinatawag po na new creation or regeneration po na
tinatawag. Literally, muling nilalang. Ibig sabihin po ng ating Panginoon ay nilalang po tayo sa Espiritu, hindi po sa laman, no? Hindi po sa dugo, o hindi tayo na born again sa laman o sa dugo, kundi tayo po ay born again po ng ating Diyos. Basahin po natin, aklat po ng John chapter 1. Okay? John chapter 1. Okay? Verse 12, no? Verse 12, no? Ito po ang karamihan na pinangawakan ng mga Armenian na kailangan daw tanggapin si Kristo, no? Para maligtas. So, ang tanong, ano bang una? Yung born again o ang pagtanggap, no? Sa mga katotohanan ng ating Panginoon. Of course, una, born again. Kaya dito, basahin po natin sa verse 12, sabi po dito, pakibasa Sister Malo, nakita niyo po? Sige po. Dadagpat gaya ng marami na tumanggap sa Kanya ay ibinigay niya sa kanila ang kapangyarihan upang maging mga lalaking anak ng Diyos. Sa makatuwid sa kanila na nananampalataya sa Kanyang anak. Ituloy mo, sister, sa verse 13. Ito po ang hindi nila alam eh. Verse 13 po. Sige po. Na mga ipinanganak, hindi ng dugo, hindi ng kalooban ng laman, hindi ng kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Amen. So, kalooban po ng Diyos, ibig sabihin, yung tinatawag po na born of God. Kung sa English pa po dito, malinaw po, no? Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, ibig sabihin, tayo po ay pinanganak po ng Diyos, born of God po tayo, born of the Spirit of God, kaya tayo po ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos kasi tayo po ay binorn again na. Tayo po ay binigyan na ng karapatan. Tayo po ay iniligtas na po, no, ng kapangyarihan po ng Diyos. Kaya malinaw po 'yan na hindi po sa pagitan ng dugo o ng kalooban, no, ng laman, okay, o ng kalooban ng tao. Kaya po ang pagbo-born again ay gawa po yan ng Diyos, ng Espiritu po ng Diyos. Hindi po yan sa dikta ng tao. Hindi po yan sa gospel, no? Kasi marami naniwala ng para ka daw ma-born again, kailangan marinig mo ang ebanghelyo ng Diyos. Hindi po, hindi tayo gospel regeneration, kundi tayo po ay spirit regeneration. Espiritu po ng Diyos ang siyang makapangyarihan na nagbabago po ng buhay po natin, no? Ang Diyos po mismo ang siyang nagligtas po sa atin, nagbago ng buhay natin, nag-born again sa atin, nagbigay sa atin ng pinatawag po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So hindi po yan dahil sa will ng tao, hindi po yan dahil sa gusto ng tao para ka ma-born again, hindi sa pagdidikta ng tao. Kaya ang born again, basahin po natin ang John, no, chapter 3. No, malinaw po ang sabi dito ng ating Panginoon Kristo kay Nicodemo, no? John chapter 3 verse 3. Okay. No, sabi po dito, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang tayo panak na muli ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. So, obligado po na ang nagbo-born again doon, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sa verse 5 naman, tuloy natin, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kung atin pong laliman ang pag-aaral ng water, ito po yung shed, yung dugo ng ating Panginoong Kristo. Hindi po ito tubig, babautismuhan ka para ma-born again. No? Ito po ay pagkilos, ito po ay kapangyarihan ng Diyos na siya pong nagbo-born again sa atin. Kaya pagdating po ng 7, sabi dito, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. So, obligado po na ang nagbo-born again po sa atin, yung Diyos. Paano tayo na-born again? Verse 8, no, sabi dito, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Hindi naman sinabi dito na is born of the Scripture. No? Espiritu po talaga ang nag-born again sa atin. No? Malinaw po yan. No, ang banal na Espiritu daw, katulad po ng isang hangin, na hindi natin alam kung saan nanggagaling,
at saan patutungo. No? Katulad po noon, ibig sabihin, talaga kung kalooban ng Diyos na may born again niya, ang kanyang hinirang, talaga born again niya. Immediate po yon. No? Si Lord po ang siyang may gawa po noon. Kaya ang tao, nakakaroon po ng tinatawag na desire na mag-aral, na salita ng Diyos, desire na maglingkod sa Lord, nagkaroon siya ng desire na basahin ang mga salita ng Diyos, nagkaroon siya ng desire na manalangin, no, sa ating Panginoon. So malinaw po yan na He is a new creature, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ni Pablo. Basahin naman natin ang aklat po ng Titus, chapter 3, verse 5, no? So malinaw po dito, ang regeneration po ay ang banal na espiritu po ang nag-regenerate po sa atin. Kaya sabi ko dito, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kaya po, ang naghugas ng kapanganakan at nagbigay ng pagbabago sa buhay po natin, walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Siya lamang po ang may kakayanan, no? Kaya tingnan niyo po, maraming tao na gusto magbago, pero hindi pa rin nagbabago. Tama? Kasi nga po, ang kumikilos po sa atin, tandaan po natin, walang iba kundi ang Espiritu po ng Diyos. Ang Holy Spirit po ang siyang nagbabago po ng buhay po natin, no? Kadalasan po, marami nagbabago nga ng meron ngang pagbabago sa kanila, pero ang nagbabago ay lugar lang, no? Kung saan sila nagbibisyo pa rin. Tama? Lugar lang o anong klaseng bisyo naman ang kanilang gagawin. So, hanggat po yan hindi kikilusin ng Espiritu ng Diyos, ay malabo po yan, no? Pabalik-balik lang po yan ang buhay po ng isang tao. Kaya ho, salamat po sa Lord dahil tayo po ay binigyang tayo po ay kinilos ng Espiritu po ng Diyos. Kaya malinaw po dito na hindi lamang po tayo binigyan ng kapanganakan, ng paghugas ng kapanganakan, kundi tayo din po ay binigyan po ng pagbabago sa Espiritu po ng ating Panginoon. Kaya malinaw po, not by works of righteousness, no? Hindi po dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa po ng ating sarili. So wala po talaga part yung tao sa pagbo-born again. Tama? Ang Diyos lamang po ang siyang nag-born again po sa atin, ang Espiritu po ng Diyos, na siya po ang nagbabago din po ng buhay po natin. Okay? So malinaw po yan. The believer now has a new heart and mind, empowered to live in holiness. No? This does not mean the old sin nature disappears instantly, but it cannot control the regenerated soul. Hindi natin makontrol yan ang pag-born again ng Diyos sa atin. Tama po? Ang kapangyarihan ng Diyos hindi kayang kontrolin ng tao. No? Nasasabihin na, sige, mag-ano ka na para ka mag-born again. Hindi, hindi nakokontrol po yan ng tao. Sino ba ang tao? Patay nga ang tao dahil sa kasalanan at pagsuway. Paano mo makokontrol yan? Nasasabihin mo, ito, para mag-born again ka, magpabautismo ka, magbasa ka, makinig ka ng salita ng Diyos para ma-born again ka. Hindi ganun. No? Hindi natin kayang kontrolin ang kapangyarihan po ng Diyos. Okay? So malinaw po yan na meron pong tinatawag na new creation, no? Or regeneration. Kaya sabi po ni Lord, sa pagitan ni Pablo, He is a new creature. Isa na siyang bagong nilalang. Kasi tayo, binorn again na po, no? Ng Espiritu po ng Diyos. Binuhay na po ni Lord yung dati nating kalagayang patay, spiritual, sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya ang una ay pagbuhay sa atin ni Lord, no? Sa ating kalagayang patay, spiritual, no? Ephesians chapter 2 verse 1, ano sabi? And you hath He quickened who were dead in trespasses and sins. So malinaw po yan na tayo po talaga dati ay patay. Hindi partial, kundi totally po tayo. Wala tayong free will na kung saan ay sumunod sa Diyos. Nung tayo nagkaroon ng free will, nung tayo po ay binorn again, nung tayo po ay niligtas po ng ating
Panginoon. No? Nagkaroon po tayo ng free will po doon. Kaya ang sabi nga po ng kapatid na Pablo, nung tayo po ay mga patay na, ay walang matuwid, wala ni kahit isa sa atin. No? Walang humahanap sa Diyos. Tama po? Romans chapter 3, verse 10. No? Walang matuwid. No? Meron ka ng free will, nagluluto ka, magbigay ka ng ulam sa kapitbahay mo, but in terms of spiritual life, wala kang free will doon, mga kapatid. Nagkaroon lang tayo ng free will nung tayo po ay binuhay ng kapangyarihan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, sa atin pong kalagayang patay, spiritual. So malinaw po yan, mga minamahal. No? Next ay number 3, all things are passed away. No? Mga dati nating buhay, wala na yon, no? Kasi binago na po tayo, binornagin na po tayo ng ating Panginoong Diyos. Nilalang na po tayo, isang bagong nilalang na po tayo ng ating Panginoon. All things are passed away. Kaya dapat nandoon yung ating tinatawag po na testimony, no? Kasi ano na tayo binago na po tayo ni Lord At ang kanyang pagbabago po sa atin ay talaga hong nandoon, pure talaga na pagbabago. Nakita ho natin sa buhay po. Kasi makikita mo naman sa isang tao, pure ang kanyang pagbabago o hindi no? Makikita naman po natin yon, no? Maaring may mga tao na medyo lang, o kunwari lang pagdating sa ibang bagay, so hindi siya naging pure, so hindi pure po talaga ang pagbabago po ni Lord sa atin, no? The believer's former sinful life and habits are spiritually dead and cannot inherit eternal life. So, hindi mo pwedeng mamili ka na ikaw ay para kamaligtas, kundi tayo na po ay pinili ni Lord. Tama? Para po tayo iligtas before the foundation of the world. Si Lord po ang namili, hindi po tayo. Tama po? Si Lord po ang namili, hindi po tayo namili kay Lord. Nung tayo naglingkod sa Lord, nung tayo po ay na-born again na po, mga kapatid. The old life is crucified with Christ. Yung buhay natin dati na luma, tayo po ay talagang kasama doon na tayo pinako ng ating original sin natin. Nandun na po yan. Sin no longer defines the believer. So, ang kasalanan po ay wala na po sa atin, no? Dinala na po ng ating Paiso Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Anong kasalanan yon? Yung ating original sin. Okay? So, ang tanong, Pastor, ang tao po ba yamang pinubos na ni Kristo ay nagkakasala pa rin? Yes, because of the flesh. Tama? Sa flesh pa po tayo Kaya po talaga merong mga temptation, tama? Okay? Merong mga pagkakasala. Pero tandaan po natin, iba yung kasalanan na nakababa dun sa putik, iba din yung nawisikan. Tama? Nakuha yung ibig sabihin? Iba yung nalublob sa kasalanan, iba yung nawisikan. Yung nawisikan ka lang, dumaan ka lang, nawisikan ka lang. Natalsikan ka lang. Nakainig ng kismis. No? Natalsikan ka lang. Kasi nga, nasa tayo sa laman. Na flesh pa po tayo. Hindi na po tayo makakasala kapag babaguhin na tayo ni Lord. Karoon na tayo ng tinatawag na incorruptible body. Okay? So, malinaw po yan, no? Kaya all things are passed away. Okay? Binago na po tayo ng Panginoon. Kaya dapat ay wag na po tayo gumawa pa na kung ano mga bagay na kung saan po ay kakasala natin sa ating laman at tayo po ay dapat sumunod sa mga nais po at kalooban po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya dito sa aklat po ng Colossians chapter 3 verse 9, no, ang gusto po ni Lord na ang atin pong old man ay palitan natin, no? Palitan po natin. Colossians chapter 3. Okay? Verse 9. Pakibasa, brother. Huwag magsinungaling sa isa't isa. Nakikitang hinubad na ninyo ang lumang tao kasama ang kanyang mga gawain. Amen. So malinaw po, no? Magbubulaan, ibig sabihin magsisinungalingan, no? Karoon ng kung ano-ano mga bagay na ikasisira sa isa't isa, sapagkat sabi po ni Lord, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa.
So basahin din po natin ang aklat po ng Colossians chapter 3, no? Basahin po natin, mga kapatid, Colossians chapter 3. Okay? So nandito po lahat ang mga dapat po nating huwag gawin, no, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Verse 10, anong sabi? Tuloy mo, Brad, verse 10. At isinuot na ang bagong tao na nabago sa kalaman ayon sa anyo niya na lumikha sa kanya. Amen. So, magbis na ng bagong pagkatao, ibig sabihin. Ang old things na ito, tanggalin na, alisin na. No, the believer's former sinful life and habits are spiritual dead. No, alisin na po at dapat ay nandoon na. Kaya nga sabi ho dito, malinaw po, no, na kung saan ay sa verse 9 binasa kanina ni Brad, na pinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ang kanyang mga gawa. Kaya ang dahilan kung bakit tayo po ay sumusunod na ngayon sa Lord, kung bakit tayo ay patuloy na naglilingkod po sa Panginoon, dahil bunga po yan ng pagbabago natin, bunga po yan ng pagkilos ng Lord, na tayo po ay nagbago po ng ating dating pagkatao, wala na po yun, mga kapatid. Kaya ho, masarap po na maglingkod sa Lord na meron pong tinatawag po ng pagbabagong buhay. Number 4, all things are become new. No, ang lahat ng mga bagay ay pawang mga bago. So renewal in Christ. Nagkaroon po siya ng newness, renewal in Christ. Kaya new kasi renewal in Christ po 'yun, mga kapatid. No? Kaya sabi po ng ating kapatid na Pablo, Romans chapter 12 verse 2, ano sabi niya? And be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, no? That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito. Ibig sabihin sa mga ginagawa ng mundo, kasi ayaw po yan ni Lord, kundi mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So, renewing of your mind. Mahalaga po, mga kapatid. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya ito pong ginagawa natin, isa po ito sa kalooban po natin, Panginoon. Yung ating pagpapalakasang espiritual, yung ating pagtitipon, yung ating pagdalo sa gawain ng Panginoon. Every aspect of life is renewed by God's Spirit. No? Ang Diyos pa rin, ang Espiritu pa rin ng Diyos, yung kumikilos po doon. New desires, no? Karoon tayo ng bagong desire. Dati, ang desire po natin, para tayo yumaman, no? Ng mga material na bagay. Ngayon, ang desire natin ngayon, yumaman tayo sa salita ng Diyos, di ba? So, may pagbabago, mga kapatid. Maglingkod tayo sa Lord. Okay? Ano pa? New will. No? Bagong kalooban. Ang kalooban natin dati, talagang gusto tayong pasikat sa mga kaibigan natin, kung sino-sino tao, no? Yun minsan ang will natin, no? New perspective, not human effort, no? Malinaw po yan, no? So, living as a new creature means seeking things above. No, dapat yun lagi hanapin natin, yung mga makalangit na mga bagay. Yes, no? Na makapagbigay sa atin ng sigla, ng tatag sa ating buhay spiritual. Mortifying the old man, no? Walking in holiness and righteousness before God. So malinaw po 'yon, no? Na dapat tayo lumakad na may kabanalan at katwiran po sa ating Panginoon. Kaya po, meron tayong tinatawag na fruit of the Spirit. Tama? Bunga ng Espiritu ng Diyos. Galatians chapter 5 verse 20 up to verse 23. Sabi po ni Pablo, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness. Pangpito yung faith. Diba? So, bunga po yan. No? Faith, bunga po yan, mga kapatid. So, malinaw po. Kaya dapat tayo lumakad na ayon po sa nais po at kalooban ng ating Panginoon. So, number 5, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 teaches that anyone united with Christ, dapat makipag-isa tayo kay Kristo. Tama po? By God's grace,
is made a new creation. So, the old sinful nature is gone. Wala na po yan. Lumipas na. And all things become spiritually new. Okay? This transformation is entirely God's work. No? Kasi wala naman tayong kakayanan na baguhin natin sarili natin. Ang gumawa niyan, na nagbago ng buhay natin, walang iba kundi ating Diyos. Producing new desires, new purposes, and new life for the believer. Okay? So malinaw po ng pinaka-key doctrine po natin sa ating pag-aaral na ito, mga points po natin pag-aaral, tandaan po natin lagi na salvation is by grace alone. No, na ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos, not by works. No? Hindi po dahil sa gawa o gusto o nais po ng tao. Regeneration precedes faith. Okay? Una po yung regeneration kaysa pananampalataya. So, hindi ka pwedeng sumampalataya nang hindi ka na-born again. Tama? Nang hindi ka kinilos ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng Espiritu ng ating Panginoon. No? Anong sunod? Union with Christ secures eternal life. Kaya meron to tayo eternal security. No? Kaya hindi natin yan ginagamit yung once saved, always saved kasi inaabuso ng marami. Tama? Gagawa na ako ng kasalanan kasi ako ligtas na. Abusado po, no? Hindi po 'yon, no? Eternal security po. Secured na po yung ating eternal life. Okay, naka-preserve na po 'yan sa ating Panginoon. All nature is dead, new nature lives. Okay? Practical holiness flows from God's word, not human effort. So malinaw po na ang practical na buhay po natin, mga kapatid, na bagamat po tayo gumagawa din, nagbabasa, nananalangin, no? Pero lahat pong yan ay biyaya pa rin po ng Diyos. Mula ulo hanggang talampakan, biyaya pa rin po yan ng ating Panginoon. Tayo po'y ginagamit lamang ni Lord lahat upang magkaroon ng katuparan ang kanyang mga nais at kalooban sa buhay po natin. Purin po ang ating Panginoon. Yan lamang po at tayo